Dave. Hindi po. Kalampagin pa natin ang gobyerno at sundan natin ang ebidensya sa patutunguhan nito kay Marcos man yan, kay Duterte o kahit sino pa man. Ipanawagan natin ang pagbawi ng perang ninakaw at ang paghain ng anumang kasong nararapat ng walang sinasanto. Kapag pera ang ninakaw, krimen yan. Pero kapag dignidad at buhay ang ninakaw, kasalanan yan sa kapwa, sa bayan, at higit kasalanan yan sa Diyos. Biro nyo sa gitna ng krisis na nagpalobo sa inflation at nagpataas sa mga bilihin, sa gitna ng gutom na hinaharap ng bayan, lalo na sa darating na Pasko, kasya na daw ang 500 piso para pambili ng Noche Buena ng pamilyang Pilipino na may 4 na miyembro? Abay, talagang mahiya naman kayo. Mga kababayan, hindi po aayos ang ating bansa kung ang politika ng pagpapatron ay hindi natin matuldukan. Dapat na itong iwaksi ng tuluyan. Isang napakalubhang kanser ito na nagpapahirap sa ating bansa. At ang pinakamalignat na anyo ng kanser na ito ay ang mga hindi matapos-tapos na mga political dynasties na matagal nang ipinagbawal ng konstitusyon ng 1987, ngunit hindi pa rin maisabatas ng mga mambabatas. Kaya gigit ng bayan ngayon dito sa EDSA, sa mga senador at congressman, kung may natitira pa silang kahihiyan, kung totoong bayan ng ibig paglingkuran, ipasa na ninyo ang mga mas mahalagang mga panukalang batas. Today we stand here as Filipinos who are tired. Tired of watching as corruption steals food from our tables, steals medicine from our hospitals, classrooms from our children, and safety from our communities. We have watched as families are flooded again and again with the public funds that were meant to protect them are pocketed. Billions of pesos disappear without accountability, without justice, without answers. But what scares me the most is this. Many